Huli namang nagbahagi ang kapuso housemate na si Shuvi. Wala akong nasulat kasi perfect ako. Ever since I was a child, I was an ugly duckling. Like, behind the scenes lang talaga ako. As in, never kong nakita ang sarili ko na sa harap ng TV. Kasi dahil, wala din dahil. Parang basher din kami doon sa probinsya namin dahil. I was once a basher, yes. Yung mga artista na nasa TV, binabash ko din. Kasi nga, hindi ko alam paano yung bigat and pressure pag nag-aartista ko na dahil hanggang sa nandun ako sa harapan ng camera tapos hindi na din ako maka-acting. And then, doon ko na-realize na, I get the taste of my own medicine. But, GMA believed in me. Di ko alam kung ano yung nakita nila sa akin. Pero until now, nakakuha ko pa rin yung starlet ng Kamuning. And contrary sa sinabi ko kanina, parang yung starlet ng Kamuning, nasasaktan ako for GMA. Kasi nasashock din ako sa ABS, guys. Nakakabasa din pala kayo ng ganito. Bakit yun ang pinili mong ibahagi? Kasi po yun po yung palagi kong nakukuhang comments po sa outside world. Parang nabibilang ko lang, Kuya Ba, kung kailan ako nabash. Pero yung starlet, parang palagi siyang kino-comment. Tapos parang nare-realize ko po na totoo naman. So, di ko din alam, Kuya, ba't nasasaktan ako. Siguro kasi, Kuya, masakit din na sinasabihan ka nila ng ganun, pero ginagawa mo yung best mo ba? Sa labas ba ng bahay ko, bago ka naging artista, kamusta ang kumpiyansa mo sa sarili mo? I was an ugly duckling before, and nung grade 6 ako, naalala ko talaga na binubully talaga ako because of my skin color. Yung physical appearance ko, Kuya, hindi ako nagaganda sa sarili ko nun until nag-join po ako ng pageants. Naging platform ko po siya, Kuya, to embrace myself and love myself fully, Kuya. Nung napasok po ako sa industriya, hindi po ako yung parang pinipare ko po yung sarili ko. Kaya po siguro yung hindi ko din matanggap-tanggap, kaya mabilis-bilis ka na lang din paniwalaan yung mga tao. Pero again, GMA believed in me. And that is enough for me to show to everybody what I'm capable of. Matapos ang paglalahad ng mga kwento, si Shuvi prinoseso ang nararamdaman kasama si Brent. Pero hindi nyo kayang iwasan. Binabasa nyo talaga. Oo. Stop doing that to yourself. Ito kasi validation ko din siya kung maganda yung comments. Gets. Kung konting comment nga nila, napapasaya nila ako ng sobra. It will make my day. Parang same frequency pag masama yung sinabi nila. Ganun na lang din ako masaktan. Bakit ka walang kumpiyansa sa sarili mo? Sa pamilya siguro. Kasi parang yung parents ko, parang hinihintay lang nila na mag-fail ako, tapos sabihin nila na tama sila. Diba? Tama kami, ganun. Isang mali ko lang talaga, Kuya. Isang mali. Feel ko lahat ng tao naghihintay lang magkamali ka. Pag nagkamali ka, yun na yun. I-hate ka na nila. Kahit yung sa bashing, yung mga tao, feeling ko hinihintay lang talaga nila magkamali ka. Mahirap. Pero sana po may matutunan po ako in the end. Kaya I feel like it's really important that you need to know yourself without those noises. If you let them you let them define you. Shuvi, mas mahalaga ang paglago kaysa pagiging perpekto. Kasi sa bawat pagdududa ay pagkakataon para pagkatiwalaan ang sarili mo. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo. Balang araw, matatagpuan mo ang kinang sa loob ng sarili mo. Pero magagawa mo lang yun kapag magtiwala ka sa kakayanan mo at sa kabutihan mo.